So sa mga D-wire, so meron tayong i-repair na plastic stealer. Ang issue nito, itong controller niya nagka-cut off agad. Nahihilaw yung pagkaka-sealed. So yan, kasi nibukan ko na siya kanina ilang beses na. Ayan, no? Hindi siya naluluto. Kahit naka-set na siya sa highest heat o sa highest temperature, hindi siya naluluto. Wala pang 2 seconds, cut off na, bumibitaw na. Ang akala nung nagpapatingin ito yung sira. Kasi nakailang palit na din ito. Ganun pa rin eh. Wala pa rin pinagbago. Pero nung chinek ko itong pinakang, anong tawag ba dito? Ay, yung parang katulad sa plancha siya eh. Pero ang powered lang niya is 12 volts. Yung pinaka maximum heat niya, 12 volts. Tapos yung pinakang lower niya, kapag ito kasi yung controller, di ba? Yung pinakang low heat niya is 6 volt, patasang pataas hanggang maging 12 volts at number 8. So ang gagawin natin, iba-bypass na lang natin kasi okay pa yung kanyang yung pinakang coil siguro ang tawag doon. Para may bypass yan, tanggalin na natin 'to. Yan. Tapos itong 220 source, ito yan. Tapos ito dito sa micro switch, ayan. Kasi kapag binabato tsaka lang siya o-open eh. Mati-trigger yung micro switch tsaka dadaan yung kuryente. Napakasimple lang gagawin, bypass lang. Itong dalawang 220 main source, i-connect lang dito sa dalawang wire nito papunta dito sa transformer. Yung primary, ito yung pinakang primary winding. Tapos yung secondary winding niya, yun yung papunta dun sa coil. Kasi 12 volts lang eh, yung pinakang power supply niya. So, i-cut na lang natin ito. So, yan. Pagka-cut natin, tsaka natin siya i-connect. Kulang tayo ng electrical tape. So, yan. Pinutol na natin, no? Para double check syempre, tingnan natin yung rating niya kung ilang yung resistan niya. O, yan. Ang taas ng resistan niya. So, ito nga talaga yung primary. Dito double check lang natin para hindi tayo madisgrasya, di ba? So, ayan. Kabit na natin tong main source ng power na 220 volts. So, aluminum lang pala yung kanyang yung kanyang tong mga hibla nito. Aluminum lang pala itong niya, ginamit sa transformer. Akala ko anong tawag nun? Akala ko copper. Nabalatan ko siya eh. Kulay puti. Hilang na rin natin para maganda. Ayun, lumabas ang aking kailangan isin ko lang. Ay, lumabas talaga ng tingga sa aking soldering gun. Nangyari dito. Bale, direkta na lang muna natin. Yun. Okay. Tsaka natin i-tape. Wala tayong yung ang tawag doon sa Shintra bolt tube o kung spaghetti tawagin ng iba. Mas maganda sana yun. Ayos lang yan. Ayun na itong electrical tape. Okay na, naka-bypass na. So wala nang gamit tong controller na to, wala na siyang cut off. So pinakang cut off niya para hindi siya tuloy-tuloy yung current niya, kailangan lagi ito nakataas. Kasi gagana lang siya kapag nakababa. Oh, 'di ba? Basta after gamitin, hugutin na lang. So testingin natin, saraduhan ko lang.
So yun, nalagay na natin yung takip. So, bali wala na yung ating controller, no? So, naka-set na siya, naka-default na siya sa high heat. Kung kanina ay ayaw maluto, ngayon, luto na to sigurado. O, yan, no? Ang init. O, yan, no? Siguradong luto to. Ayan, bumukas. May gapitan din natin dito. Kung pang-samantagal na solusyon ang hahanap nyo, i-bypass nyo na rin. Kaya, medyo safe pa rin naman siya kasi gagana lang yung kuryente niya kapag binaba siya. Pero dapat pala yung LED indicator ni-retain ko no? Para at least kita ko kung gumagana o hindi. Pero tsaka na. Okay na yan muna, pansamantagal. Ako rin naman gagamit yan Joke lang yung pinapa-repair ko, no? Pero hindi ko sinasuggest na gayahin yung ginawa ko. Yun pang ano lang naman. Pang samantalang solusyon. Pero sa malamang pang samantagal ko ng solusyon yan. So, salamat sa patuloy pagtutok. At sa mga bagong viewers, please subscribe at pakiclick na rin yung bell button para maging updated kayo sa aking mga binabalag. Salamat!